Hello, hello, Pisces Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 29 hanggang July 5. Patawid po tayo ng bagong linggo, bagong buwan. Ano po? Anong naghihintay para sa inyo? Alamin natin. But first, mga Pisces, ihanda mo na ay yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan niyo po yan at sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Pisces ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga Pisces, maraming salamat sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time na meron po tayong libreng reading para sa inyo. Sa mga new subscribers natin, hello po, welcome po sa ating channel. At patuloy po kayong manood, i-share nyo po yung ating video para po marami pang Pisces ang makapanood sa atin. Please, tulungan niyo po ako. Do not skip your ads. Okay? At the background of your reading, meron kang the Ace of Cups. Ooh, very, very happy ang puso mo this week, Pisces. Meron kang mafulfill. Meron kang matutupad sa iyong sarili na sobrang saya mo. No? Parang ito yung linggo ng pagtupad ng mga pagnanais mo. No? Kung nasanay ka na laging nagbibigay, nasanay ka na laging inuuna ang iba or pinaprioritize ang iba, pero ngayong linggo, ramdam ko, ikaw naman. Ikaw naman ang liligaya, ikaw naman ang magbibigay sa iyong sarili ng karapat-dapat mong makuha. Ramdam ko dito parang may trophy, may panalo, may approval. Parang nakuha mo eh. Yun narinig ko eh. Word na nakuha mo. Napasa kamay mo. Parang ganon. So congratulations. Okay? Partneran natin yan ng Cosmic Energy card. Prosperity. Prosperity comes from the hard work and a love for life. Talagang meron kang paglago, kayamanan, or pag-unlad dahil sa isang bagay na malapit sa puso mo. Pinahalagahan mo to, tinrabaho mo to, talagang sabi mo, I want this, I need this is my desire. Ayun, binigay. Kaya walang pagsidlan yung saya at kaligayahan dahil nandyan na. Congrats po. Especially here, in your core energy, meron kang the Three of Cups. Naku, magse-celebrate ang mga Pisces this week. Talagang good harvest ito. No? Hindi ka rin makapaniwala na nakuha mo. Hindi ka rin makapaniwala na kaya pala. Posible pala. Magagawa ko pala. And the people around you are celebrating this hard work. Ano? The people around you are really proud of you. Na parang wow, nagawa ni Pisces, na-accomplish ni Pisces. At yung announcement, narinig ko announcement, pagbaba ng desisyon, or pagbigay ng resulta, parang ganyan eh. So, you will celebrate dahil nasa iyo yung trophy. Nasa iyo yung talagang pinag-aagawan na magandang bagay at super Crayola ka dyan dahil nasa iyo na. Congratulations. So, gather your friends, gather your family this week para sa isang malaking selebrasyon na na-harvest mo. Okay? Three of Cups, the Lover's card. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, your commitment and your passion tungkol sa isang bagay na iyong pinanindigan ay talagang magdudulot sa iyo ng magandang resulta. Okay? Nakita ko dito na kung tungkol sa isang relasyon, merong level up na balita. No? Either halimbawa merong pag-angat ng commitment or merong pinangako sa'yo kaya super excited ka or merong new milestone pagdating sa ugnayan mo with someone. Okay? But for others talaga dito, you will tell yourself na buti na lang pinanindigan ko tong bagay na ito. Buti na lang I chose to stay. I chose to do this.
because yung iyong paninindigan sa isang bagay nagdulot sa iyo ng kaligayahan at tagumpay. Congratulations. Kaya ngayon pa lang, Pisces, ano ba yung mga pinapanindigan mo na sabi mo, I will stay committed here, I will do my best, pinipili ko to. At yung pinipili mong yan, magdudulot talaga sa'yo ng magandang harvest. Congratulations, okay? So, mga Pisces, ano ba yung mga problema mo ngayon? Yung mga concerns mo? Yung mga nais mong masolve? Yung mga nais mong masolusyonan? I-comment mo na yan sa baba. I-manifest natin para masolve na sa'yo at dumating na yung sagot. Okay, congratulations. In the area of what you need to focus on, meron kang the Five of Pentacles. Alam mo, Pisces, for a very, very long time, you always tell yourself na hindi ko ata kaya, hindi ako magaling, or minamaliit mo yung sarili mo. Every time that you push through sa buhay, kinakaya mo mag-isa eh. And you have 5-5 here telling you na dapat na ng change. Kung paano mo inaatake yung isang bagay, narinig ko dito, may mas magaan na paraan. May mas posibleng ruta para hindi ka nahihirapan ng ganito. Narinig ko rin dito na panahon na para humingi ka ng tulong sa iba. Especially kung hirap na hirap ka na. No? Hindi naman daw masama at hindi rin naman daw kahinaan yung paghingi ng tulong sa iba. Especially kung pamilya mo yan, kamag-anak or kaibigan. Kasi maaaring yung pinaghihirapan mo ngayon, may solusyon eh. Pero dahil kinikimkim mo, sinasarili mo, nahihirapan ka to push forward. So ngayon, mag-focus ka Pisces sa iyong kalakasan ha. Magagawa, kayang-kaya, huwag mamaliitin ang sarili. Okay? Five of Pentacles, the Wheel of Fortune. No? Napakaganda. Sabi ko nga sa iyo kanina, 5-5 is change. And the Wheel of Fortune is all about change. Pagbabago sa iyong kapalaran, pagbabago sa iyong kinakaharap, pagbabago sa iyong tadhana, di ba? So, kung naghihirap ka ngayon, kung meron kang struggle, kung ano mang aspeto ng buhay, kung trabaho, kapirahan, or love life, magbabago na yan. Kaya do not give up, push forward, and your fortune is changing for the better. Kaya kung ano man yung kinakaharap mo ngayon, makakaasa ka na bibilis na yan, gaganda na yan, o okay na yan. Okay? So, believe on that. Panghawakan mo yan. So, mga Pisces, tanungin kita ngayon, ano ba yung mga pinakamagandang katangian ng isang Pisces na super proud ka pero hindi yan gets ng ibang tao? Yung para bagang, Pisces ako eh, ito ako eh, pero yung ibang tao hindi nila gets. So ano yun? Comment down below. In the area of what you need, you have the Four of Pentacles. Alam mo, sabi dito, parang buksan mo daw ang puso mo, buksan mo ang sarili mo para sa pagbabago. Kasi parang medyo you are staying on your comfort zone. You are staying in your safe place. Kaya kahit gustong-gusto mong umasenso, gustong-gusto mong makaunlad or maging stable ang buhay, pero kung nakahalokip-kip ka dyan at overprotected mo ang iyong sarili, nahihirapan kang lumaban or lumarga. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, your choices matter this time. Yung pinipili mong panindigan ang magdudulot sa iyo ng magandang bunga or magandang harvest. Kaya pinapayuhan ka ngayon na buksan ng sarili sa mga new opportunity. Iyan ang magpapaangat sa iyo. Okay? Four of Pentacles, the Nine of Swords. Yan. Masyado kang nag-overthink. Masyado kang nag-overanalyze. Iniisip mo, kapag ginawa ko to, baka mapahiya ako. Kapag tinulay ko to, baka mamaya plakda. Baka naman magsayang lang ako ng oras. Nag-iisip ka kaagad ng kanigahan, hindi mo pa man din siya natatry. 'Di ba? So sinasabihan ka Pisces ng yung spirit guides to really embrace something that is beautiful para sa iyo. Huwag mong haluan ng overthinking.
ng agam-agam, ng catastrophizing. Kayang-kaya mo to. Buksan mo lang ang sarili mo sa mga new experiences and you will see na kaya ko pala to, madali lang pala to, kamahal-mahal pala to. Ay, bakit ba ako natakot before? Kaya naman pala. Parang ganyan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Pentacles. Here, sabi ng yung spirit guides, yung mga plano na meron ka ngayon, it will lead you to your success. Okay? Dahil dinaanan mo yung tamang proseso, hindi ka nagmadali, hindi ka nataranta, at sinuguro mo na kada hakbang ko tama, kada aksyon ko tama. Ayun, celebration, tagumpay para sa'yo. At you will tell yourself na, ay, buti na lang tama yung choices ko, buti na lang tama yung aking ginawa. Dahil umaandar siya in your favor. Okay? So, steady ka lang dyan. Gradually, you are moving forward. Okay? Knight of Pentacles, the Four of Swords. Sabi ko nga kanina, relax ka lang dyan. Stay put ka lang dyan. Everything is fine. You are doing okay. At ramdam ko dito na may kapanatagan sa puso mo. Dahil merong announcement, merong magandang balita na harvest mo. Kaya ngayon medyo relax ka na. Dahil umaayon sa plano yung nangyayari. Congratulations, okay? In the area of your near future, meron kang the Five of Swords. In the near future, kailangan mo laging tandaan na sa laban na ito, mahirap man or madali, ipapanalo ko siya. Huwag mo nang isipin pa yung sasabihin ng ibang tao. Huwag mo nang isipin pa yung kanilang judgment o yung reaksyon na maaari mo marinig o yung mga haharapin mong challenges doon. Lagi mong isipin, ipapanalo ko to ano man ang mangyari. Ilalaban ko to ano man ang mangyari. And you will tell yourself in the near future na, ay, worth it lahat ng yun. Pinaglaban ko, niyakap ko, ito yung tawag ng puso ko kahit marami akong inaalala. I'm gonna open myself and try this. Alam ko na kapag nilagpasan ko tong struggle na ito, iikot ang kapalaran ko in favor of me. And soon, mapapanatag ka rin na parang, hay, salamat Lord. You have given me the good path, the good andar, the charge forward na walang antala, walang pag-urong at talagang dire-diretso. Kaya magdiwang ka. Kahit pa marami kang nakasamaan ng loob, kahit pa maraming naka-friction or marami kang iniyak, pinagpuyatan, pinagpaguran, lahat ng yon ay worth it dahil panalo ka. Okay? Congratulations. The Five of Swords, the Eight of Wands. Yes. Sabi ko nga kanina, nasa tamang direksyon ka. Pinapakita sa'yo ni God na everything is running smoothly. Mabagal man, paandap-andap man, ang importante, umaandar tayo sa direksyon na alam nating ipapanalo natin. Pinapayuhan ka dito, Pisces, na mag-focus ka lamang sa isang bagay. Hindi mo dapat i-distract ang sarili mo ng maraming triggers sa paligid. Example, nag-focus ka sa iyong negosyo, huwag mo nang bigyan pa ng time yung issue ni pinsan or yung love life ni kapitbahay. Kailangan nakatutok ka lamang sa isang bagay para dire-diretso ito at hindi ka malingat at hindi ka mapatingin sa iba. Okay? Ganyan yan ka-importante. So just relax. Everything is running smoothly. Kapag nakalagpas ka na sa isang mahirap na parte, dire-diretso na yan. Okay? In your challenge, meron kang the King of Pentacles. Alam mo, Pisces, itong linggong ito, panahon na para maging sigurista ka para sa mga bagay na long-lasting. Parang your spirit guides are asking you, ano ba yung nasa puso mo na pangmatagalan? Sigurado ka na ba dyan? Ikaw ba'y kontento na dyan? Yan ba ay kaya mong panindigan for a very long time? No? So, you need to ask yourself, am I doing something na pang long term o temporary lang to? Ito bang inaasikaso ko pagdating kinabukasan? Ako ba'y
gigil pa rin sa kanya or wala na akong gana. You need to find your passion. You need to find what's close to your heart. Para nang sa ganon, mapanindigan mo yan ng pangmatagalan. Halimbawa, this week na-realize mo, ay, gusto ko nang ituloy yung aking YouTube channel tungkol sa pagbebenta or pagtuturo tungkol sa mga orchids. Dahil malapit sa puso mo yung orchids, mahal na mahal mo yan, pipiliin mo, papanindigan mo. And the people around you will cheer you on. They will support you. No? Sa panahon na to, Pisces, para kilalanin ano yung balak kong simulan ngayon na pangmatagalan. Okay? King of Pentacles, you have the Five of Pentacles. Nakita ko dito, maganda naman sana tong gusto mo eh. Okay naman sana to eh. Malaki yung promise niya. Talaga namang kayang-kaya. Dahil magaling ka naman, napaghandaan, alam ko na you can do it. Pero ang humaharang sa'yo ay yung mga kahinaan mo. Iniisip mo na, ay baka may mas magaling pa, ay baka mapornada lang sila, ay baka nag-i-illusion lang ako, no? Minamaliit mo sarili mo. Imbes na gamitin mo yung strength mo kung saan ka magaling para makatulong sa mga inaasikaso ngayon. So, sabi dito, maging delulu ka naman. Meron kang mga kakayanan para makaabante dito. Okay? Kayang-kaya yan. Narinig ko rin dito na kailangan daw, kung meron ka mang itatayong negosyo or sideline, maging matalino ka sa paghawak sa pera. Okay? Importante yan. In your fortune, you have surrendering to the journey, release control. Yes, especially dito sa mga inaalala mo, sa mga overthinking, sa mga overanalyzing, kinokontrol mo yung sitwasyon. Pinipigilan mong mangyari yung dapat mangyari at inaasahan mo kasi na mangyari talaga yung nai-imagine mo. Sabi dito, let God drive your life. Ang kailangan mo lang maging handa, manalig, at maging active. Huwag ka nang mag-isip ng kanigahan. Huwag mong kontrolin. Hayaan mong mangyari yung dapat mangyari. Okay? In your fortune, meron kang the Emperor card. Si Emperor card dito, binibigyan ka ng kalakasan, katapangan, disiplina. Yun ang kailangan mo ngayon, disiplina, na kapag kailangan ka doon ng 7 a.m., nandoon ka ng 7 a.m. Kapag kailangan mong plansyahin tong damit na to today, paplansyahin mo yan today. It's all about you taking responsibility sa mga bagay na alam mong kaya mo. Ngayong linggong ito, meron kang pambihirang power. Power to make it happen. Yung dating imposible, magiging posible ngayon. Kaya gamitin ang puso, magalak, ma-excite, yakaping mabuti dahil kayang-kaya mo. You have the power to create, to build, to accomplish. Okay? Emperor card, you have the Six of Cups. Yes, power to accomplish, power to win, power to make it happen. Six of Cups, all about triumph, tagumpay. Tagumpay sa obstacle, tagumpay sa problema. Meron kang kakayanan, meron kang diskarte, meron kang magagawa para ipanalo to ngayon. Congratulations, okay? In your divine messages, meron kang don't let your past hold you back. Huwag mo daw hayaan yung nakaraan mo ay makasira sa diskarte mo ngayon. Yung mga kasawi ang palad, yung mga nangyaring mali noon, iniisip mo, hay, naku, baka mangyari na naman, baka maulit na naman, nakakatakot. Dahil sa mga takot na yan, hinaharangan mo yung grasya. 'Di ba? So just open yourself, trust God na yung mga nangyari noon ay hindi na mangyayari ngayon. Okay? In your divine messages, meron kang Page of Cups. Sabi dito, believe in what you see. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa cup. Ini-imagine niya na lalabas dyan yung isda. Ayun, lumabas nga. So parang ganun ka din. Kung ano yung gusto mo, manalig ka na darating siya. Kung ano yung pangarap mo, believe it and you will attract this. Believe it and it will happen. Okay? Page of Cups. The Seven of Pentacles, especially daw sa mga hinihintay na magbunga. Halimbawa, hinihintay mo na magbunga yung tawag mula sa isang agency.
Maniwala ka na darating na, ay, bukas tatawagan din ako nun. Darating din sa akin yun, akin yun, akin yun. Believe it, it will come. Okay? Ganon din patungkol sa mga hinihintay. Kapag naghihintay ka, wag mong sasabihin na sana ganto, sana ganon, sana ganyan. Tanggalin mo yung sana. Always tell yourself, akin yun. Darating yun. Mangyayari yun. Walang duda. And it will come to you. Okay? Yan ang power ng manifestation na dapat mong maintindihan ngayon. Okay? Outcome mo yan, bigyan muna kita ng fortune cards. You have bread. Period of prosperity. Wow, prosperity and abundance is coming to you. Nagbabagong kapalaran, kung struggling ka noon, paangat ka na. Meron kang grocery or pambili, panggastos, congratulations. You have older woman, meron daw pong nakatatandang babae sa buhay mo, maaaring nanay, lola, tita, or kapitbahay o katrabaho. May concern daw sa kanya, kausapin mo. You have staff, you will be taken care of at difficult times. Sabi dito, kung ikaw ay talagang naghihirap, nag-i-struggle, merong tutulong sa'yo. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung kailangan tumanggap or humingi ng tulong, tanggapin mo na. Maaring yan yung padala sa'yo ni God para magbago talaga yung kapalaran. Okay? You also have 10th, temporary situation. Kung meron kang kinakaharap ngayon ng problema, nako, temporary lang yan. Kayang-kaya mo yung lagpasan. Okay? Ang outcome ni Pisces for June 29 to July 5, the Queen of Pentacles. Wow! Palakpakan mo na. Ito ay nagkasabi ng paglago, pag-unlad. Kung meron ka mang tinututukan ngayon na isang kaching-kaching or trabaho or negosyo or project, nako, tutubo yan, lalago yan, mag-multiply yan. Papasukin sa buhay yung pagkakataon, papasukin sa buhay yung grasya, at sinasabi ko sa'yo, dodoble yan sa kamay mo. Congratulations. Hindi ka na mawawalan. Queen of Pentacles, the Page of Swords. Kung nag-aalangan ka sa mga inaalagaan mo ngayon, armasan mo ang sarili mo ng knowledge. The more knowledge, the more research, the more information that you have, makakatulong yan sa pinapatubo mo ngayon. Example, yung coffee shop mo gusto mong i-extend, gusto mong palakihin. E di pag-aralan mo kung paano gagawin yun para dumoble yung kita o dumoble yung kaching-kaching. Ganon din halimbawa, nag-iisip ka ngayon, paano ako kikita ng malaki pambayad ng kuryente? Paano ako makakaipon? So mag-research ka ng, ay, kaya ko pala to, ay pwede pala to. Dahil doon, nagawa mong palakihin or doblehin yung kita mo ngayon. Parang ganyan. So congratulations sa mga kaching-kaching. Merong good news and good information na mga gamit mo para doblehin or mag-multiply yan. Congrats po. So Pisces, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo na tong isang question mo, okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the 8 of Cups, the Page of Swords, the Page of Wands rather, and the 7 of Wands. Beautiful. At the bottom, you have the Queen of Swords. Pinapayuhan ka ngayon, Pisces, na mag-decide na. Mag-decide na iwan yung lumang buhay, iwan yung lumang bagay, tao o lugar na alam mong wala nang saysay sa'yo, wala nang development doon, paikot-ikot ka lang, wala ka ng growth. Meron kang bagong bagay na dapat mong yakapin. Dapat mong subukan or itry man lang, no? Kaya panahon to for you to decide na I will do that, I will open myself to this, I will try this, I will experience this. You need to defend this, no? Itong bagong gagawin mo, kailangan mo tong proteksyonan, panindigan, ipaglaban, nang sa ganun magkaroon ka ng magandang resulta tungkol dyan. Okay? Alam mo naman to eh. Alam mo na dapat na akong umalis, lumayo, at baguhin yung buhay ko. I need to make a choice para magkaroon ng kaliwanagan yung future ko. At itong choice na to, papanindigan mo moving forward. Exciting to. Magugustuhan mo to. Sa umpisa, syempre nakakatakot, nakakaba, pero simula lang to ng pag-abante mo. Syempre, you will prove to other people na
akin to, kayang-kaya ko to, papanindigan ko to, ipapanalo ko to. No? So after leaving something behind, you will tell yourself, ready na ako for something new and I will fight for this because this will give me the good life na gusto ko. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Maganda tong bagong to, kaya ma-excite ka na. Okay? So Pisces, ito po ang yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung June 29 hanggang July 5. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you Pisces for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.